Everybody shout, praise the Lord. Ang patunay pala, maminamahal, na ang salita ng Diyos ay tumalab sa puso mo. Yung salita ng Diyos, maminamahal, ay naging epektibo sa iyo. Sabi ng Biblia, nang marinig nila ito, nasaktan ang kanilang puso. Pag pala nasaktan ang kapuso mo, nasaktan ang kalooban mo, hindi ang kalugian mo, yan ay pagpapala, hinihipo ka ng Diyos. Amen. Sabi nang marinig nila ito, nasaktan ng kanilang mga puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Ibig sabihin, pag nasaktan ang kalooban mo, nasaktan ang puso mo, pabor sa iyo kasi hinipo ka ng ating Malapanginoon para sundin kung ano ang kalooban ng Malapanginoon. Pero pag nakita nyo ang Kristiyano, nagtutulog-tulugan lang, kunyari walang narinig, hindi epektibo ang salita ng Diyos. Binabaliwala niya ang banal na salita ng Diyos. Hindi niya binibigyan ng importansya ang salita ng Diyos na nagsasalita sa Kanya. Subukan mo magsalita, maminamahal, habang ako'y natutulog. May kausap ka, ay natutulog ka. Hindi ka nakikinig. Sasabihin ng kausap mo, pa wala palang kwentang kausap to, hindi interesado. Iba na lang ang kausapin ko. Nag-ubos ako ng panahon, nag-ubos ako ng laway, tapos tutulugan lang pala ako nito. Ganon, mga minamahal, lalo na po, pag banal na salita ng Diyos ang ating pong napapakinggan. Hindi ito salita ng tao. Hindi ito galing sa akin. Ito ay galing sa ating dakilang Diyos. Binabasa natin upang lahat tayo ay makarinig ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tignan niyo yung pagkakaiba, mga minamahal, ng mga totoong mga mangangaral na salita ng Diyos. Ang mga totoong mga ngaral ng salita ng Diyos, sabi ng Biblia, sumuwata ka, sumuway ka, magturo ka. Yun ang utos sa 2 Timothy chapter 4, verse 2 and 3. Pero tignan nyo, ang mga gusto ng mga Kristiyano ngayon, maminamahal, pag nakarinig sila ng magagandang talumpati, ay, yan ang gusto kong pangaral, nakakabless, yan ang gusto ko. Hindi galing sa Diyos yun. Tignan nyo, maminamahal, basahin natin gawa. Kapitulo 12, talatang 21 hanggang 23, mga minamahal, si Herodes, na nagtalumpati siya. Ang ganda ng kanyang talumpati, ang sabi ng mga tao, wow, ang galing! Parang Diyos! Ang galing magsalita! Nagalit ang Diyos. Karakadaka, si Herodes ay kinain ng mga uod. Bigla siyang inuod at kinain ang katawan niya ng uod. Ibig sabihin, ayaw ng Malapanginoon na mapupunta ang kalulatian sa tao. Dapat ang unang kapurihan ay sa Diyos, pangalawa sa Diyos, pangatlo ay sa ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos lang. Pag pinupuri nyo yung tao, katulad nung unang panahon, sabi nila, naku, ngayon lang ako na-bless sa ganitong pangaral. Ang ganda-ganda po. Hindi totoong mga ngaral yan. Ang mga totoong mga ngaral, sabi ng banal na kasulatan, basahin po natin, mga minamahal, makita nyo yung hindi totoong mga ngaral. Hindi binibigay ang kalulatian sa Diyos, kinukuha nila ang kalulatian ng Diyos. Kung ibibigay mo ang kalulatian sa Diyos, hindi mo dapat isipin yung sarili mo. Kahit maraming mainis sa iyo, basta sila po ay mailapit mo sa Malapanginoon, hindi mo alintanayin yan. Ang iisipin mo yung kapakanan ng mga taong nakikinig sa iyo para maligtas, hindi para ikaw ay kalugdan at ikaw po, mga minamahal, ay kilalanin nila, tanggapin ka nila. Amen! Ang mga totoong mangaral, tinataas ang Diyos. Sinabi ng Biblia, I must decrease, but Jesus must increase. Sabi ni John the Baptist, ang sabi niya sa John chapter 3, verse 30, I must decrease, but Jesus must increase. Dapat, ang itinataas natin ay ang mahal na Panginoon Diyos at hindi natin dapat itaas kahit sinong tao. Tignan niyo yung mga pinupuri ng tao ngayon, backslider na. Yung mga tinataas ng tao, backslider na. Kami, kahit hindi nyo kami papurihan, kahit hindi nyo kami mga minamahal, gantimpalaan, basta maipayag namin ang totoong banal na salita ng Diyos, sapat na sa amin yan, sapagkat ang magbibigay ng gantimpala sa atin ay ang ating dakilang Diyos, hindi ang tao. Sabi rito, maminamahal, basahin niyo po yung 12, Acts chapter 12, verse 21 up to 23.
Dito po sa Gawa, Kapitulo 12, talatang 21 hanggang 23. At isang takdang araw ay nagsuot si Herodes ng damit hari at naupo sa luklukan at sa kanila'y tumalumpati. At ang bayan ay sumigaw, tinig ng Diyos at hindi ng tao. 23. At pagdakay sinaktan siya ng isang anghel ng Panginoon, sapagkat hindi niya ibinigay ang kalwalatian sa Diyos at siya'y kinain ng mga uod at nalagot ang hininga. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya yung mga napapakinggan, yung mga magagaling na mga ngaral, maminamahal sa computer, sa internet, sa FB, mga napapakinggan yung mga magagaling magpastor, talagang pati mga mukha nila pinag-aaralan kung paano pagagandahin yung kanilang mga kilos. Kala mo, mga artista. Hindi yan mga totoong lingkod ng Diyos yan. Dahil ang mga totoong lingkod ng Diyos, mga minamahal, hindi baling magalit ang tao basta maipahayag niya ang salita ng Diyos. Si Herodes, sabi rito, nagbigay ng talumpati at sinabi ng mga tao, napakagaling. Hindi yan tao, sabi, tinig yan ng Diyos. Karakadaka, maminamahal, sabi po rito sa verse 23, at karakadakay sinaktan siya ng isang anghel ng Panginoon sapagkat hindi niya ibinigay ang kalwalatian sa Diyos. Siya'y kinain ng mga uod at nalagot ang hininga. Kaya ang totoo mga mangangaral, hindi baling magalit ang mga nakikinig. Huwag lang siyang papurihan. Huwag nyo lang silang hangaan. Ang totoong mga mangangaral ng salita ng Diyos, hindi nila hangad na purihin ng tao. Ang hangad nila ay ipangaral ang salita ng Diyos. Ang totoong mangangaral, sabi, mangaral ka, sumuwata ka, sumuway ka. Doon sa isang outstation natin, pag gano'n ang mga preacher, pinapaalis nila. Ayaw nila ng gano'n. Gusto nila yung mga malalambing, mga sinusuyo, kumbaga sa ano pinag-ehele sila, inahaplos-haplos yung kanilang buhok. Yung inihipan-hipan yung kanilang mga mata para masarap pakinggan at makatulog sila. Yun ang gusto nila. Pero ang totoo niyan, hindi yung kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tignan niyo sa Biblia, maminamahal, lahat ng mga totoong lingkod ng Diyos. Kahit sino pa sila, kahit ano pa sila, katulad ni Haring David, si Haring David, hari. Hari. Dumating po, maminamahal, si Nathan. Sinaway niya si Haring David. Sabi niya, Haring David, naparito ako para ikaw ay sawayin sapagkat nagkasala ka sa mahal na Diyos. Bakit? Sabi niya, sabi niya, merong isang tao na marami siyang pag-aaring tupa at meron siyang kapitbahay na ang kanyang tupa ay iisa lang. Ang ginawa ng haring ito, kinuha niya yung kaisa-isang tupa nung taong yun. Ito'y itinuring niyang anak kasama niya sa pagtulog. Talagang inaalagaan niya yung alagang tupa ng lalaking ito samantalang siya'y napakarami namang mga tupa. Pero ginawa niya, kinuha niya yung kaisa-isang tupa ng mahirap at ito'y kanyang kinuha at kinatay. Sabi ni Haring David, karapat dapat patayin ang taong yun, walang puso. Sabi ni Nathan, mahal na hari, ikaw iyon. Mayroong ibinigay sa iyo ang Diyos na kapangyarihan. Binigyan ka ng kayamanan, binigyan ka ng asawa. Hindi ka pa nakontento, kinuha mo ang pag-aari ng iyong kapwa na kaisa-isa niyang asawa. Ibig sabihin yung asawa ni Uriah, kinuha ni David, maminamahal, si Bathsheba. Kinuha mo ang asawa ng iyong kapwa na dapat hindi mo kukunin sapagkat meron ka ng asawa. Kinuha mo pa ang asawa ng iyong kapwa. Kaya ngayon, darating ang hatol ng Diyos, parurusahan ka ng mahal na Panginoon. Bigla siyang humingi ng tawad. Ganon ang mga mangangaral ng salita ng Diyos, maminamahal. Ganon ang mga propeta. Ganon ang mga apostol. Ganon ang mga pastor ng Diyos, ang guro, ang mga ebangelista. Mga minamahal, masakit mangaral, pero ang totoo, sila po ang mga totoong lingkod ng Diyos. Sabi ng Biblia, nasaktan ang loob ni Haring David. At ang sabi niya, anong gagawin ko para mapatawad ng Diyos? Tinanggap niya ang kanyang kamalian.
Ito pang si Sedekaya. Si Sedekaya, maminamahal. Lahat ng pakinig na napapakinggan niya kay Jeremiah, puro kasamaan. Puro walang pabor sa kanya. Sa galit ni Haring Sedekaya, ikinulong doon, maminamahal, sa balon, si Jeremiah, maminamahal, dun sa mabahong balon, kinulong niya. Sa buong bahagi ng buhay ni Jeremiah, dahil lagi niyang sinasaway si Sedekaya, si Haring Sedekaya, na hindi kinalulugdan ng Diyos, o hindi kinalulugdan ni Sedekaya ang mga pangaral ni Remias. Ang ginawa niya, pinakulong niya, kasi nga, hindi laging pabor sa kanya. Kasi may mga mananampalataya na ganoon. Gusto nila, pag nakinig sila ng salita ng Diyos, laging pabor sa kanila. Pag medyo hindi pabor sa kanila, na kakalambot lang ng cellphone, tuldok lang ng tuldok ng cellphone, ay makinig. Iba pupunta sa labas, babalik, tapos na yung pangaral. Yung iba tutulugan. Ganun, makikita mo yung mga taong walang interes. Pero, kung gusto mo ng langit, kung gusto mo, maminamahal na ikaw ay maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos, sa salita ng Diyos tayo magiging banal, magiging sakdal, maging karapat-dapat sa harapan ng mahal na Panginoon. Kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, kahit matigas ang puso mo, paganda kang makinig ng salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, ikaw ay magiging dalisay, ikaw ay magiging karapat-dapat, dadaling ka sa langit sapagkat ang iglesyang walang dungis, walang kulubot, walang kapintasan ang dadalhin ng Diyos sa langit, yung mga handang makinig. Pero pag hindi ka interesadong makinig, hindi rin interesado ang Diyos sa iyo, daling ka sa langit. Amen! Kaya dito po, maminamahal, kung mababasa niyo po ang Lucas 16:19 to 31. Isang mayaman, maminamahal. Isang mayaman namatay, napunta doon sa impyerno. Yung sa tinatawag, maminamahal, na Hades. Ito'y impyerno sa panahon natin. At nung doon siya maminamahal sa impyerno, sabi niya, Panginoong Abraham, sabi niya, Abraham, ipadala mo sa akin si Lazaro, sapagkat naghihirap ako sa init na ito. Bigyan niya ako ng tubig para ako'y makainom. Sabi ni Abraham, anak, hindi kami makatatawid yan. Hindi makakatawid. Mayroong pagitan sa amin at sa inyo na walang makakapunta galing dito, makapapunta dyan sa kinalalagyan mo. Hirap na hirap siya, maminamahal. Ngunit ang sabi niya, ito na lang ang kauli-uli ang request ko, Amang Abraham. Meron pa akong 5 kapatid na nandito sa lupa. Ipadala mo si Lazaro sa kanila. At sabihin na merong dakong pagdurusa na kapag namatay ang tao, hindi katapusan ng buhay niya, kundi paglipat mula sa pansamantalang buhay hanggang sa walang hanggan. Meron pa palang buhay pagkatapos ng kamatayan. Sabihin mo, ama ko, sabihin mo, Amang Abraham, doon sa kay Lazaro at isugo niya si Lazaro sa aking 5 kapatid para huwag silang mapunta dito sa lugar ng aking pagdurusa. Ano mo sagot ni Abraham? Nasa kanila ang mga propeta. Nasa kanila si Moses. Kung hindi sila maniniwala sa kanila, kahit may patay na magbangon, bumalik sa mundo, hindi rin nila paniniwalaan. Ano yung tinutukoy ng Moses at yung tinatawag na propeta? Ito po yung Bible at ang mga mangangaral na salita ng Diyos. Si Moses ay naglalarawan ng mga mangangaral ng salita ng Diyos at ang mga propeta ay ang banal na kasulatan. Kasi ang Biblia po, maminamahal, ito po'y nahati sa tinatawag na minor prophet at major prophet, ang Bible. Kaya ang tinutukoy na propeta, ito pong Biblia. At ang tinutukoy na Moses, ito po'y mga mangangaral ng salita ng Diyos. Basahin po natin. Lucas 16:27 up to 31. Dito po sa Lucas Kapitulo 16, talatang 27 hanggang 31. At sinabi niya, ipinamanik ko sa iyo, Ana, na suguin mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, upang sa kanila'y patutuhanan niya, baka pati sila'y mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. Tatapot, sinabi ni Abraham,
Nasa kanila si Moises at ang mga propeta. Bayaan sila'y pakinggan nila. At sinabi niya, hindi ang mga Abraham. Natupot kung isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y magsisipagsisi. At sinabi niya sa kanya, kung di nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin makikayat sila kahit ang isang magbangon sa mga patay. Amen. Amen. Everybody shall praise the Lord. Sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, pinakikiusapan ng mayaman na si Lazaro na nasa piling ng mahal na Panginoon ay bumalik muli sa lupa para patutuhanan na mayroong langit at may impyerno. Sinabi ni Abraham, mga minamahal, nasa kanila si Moses at ang mga propeta. Bayaang sila'y pakinggan nila. Ibig sabihin, nasa kanila ang Biblia at nasa kanila ang mga mangangaral. Pakinggan nila sila. Sapagat kung hindi sila maniniwala sa mga mangangaral at sa Biblia, ay hindi rin nila paniniwalaan kahit mayroong patay na bumalik sa mundo at sabihing mayroong langit at may impyerno. Kasi yun lang tinuturo sa Biblia, maminamahal, na mayroong langit at impyerno na papakinggan po natin sa mga mangangaral. Yan ay sapat na para paniwalaan natin na mayroong langit at may impyerno. Amen! Kaya nga, kung hindi tayo maniniwala sa mga mangangaral, lalong hindi kayo maniwala kahit mayroong patay na magbalik at patutuhan ng mayroong palang impyerno, akala ko katang-isip lang. Ngayon, impyerno palang maminamahal. Itong mundo nating ito, nasa 2 Peter chapter 3 verse 10, itong mundo natin ang gagawing dagat-dagatang apoy. Ngayon, wala pang impyerno, maminamahal. Langit, wala pang dagat-dagatang apoy. Langit at impyerno pala ngayon. Pag namatay ang tao, hindi karapat-dapat sa Diyos. Sabi ng Biblia, it is appointed unto man once to die, then after this the judgment. Hahatulan kagad siya, langit siya o impyerno. At pag ikaw ay nasa impyerno after 1,000 years, naghihirap ka sa impyerno, itatapon pa yung nasa impyerno sa dagat-dagatang apoy. At ang gagawin dagat-dagatang apoy, itong sanlibutan. Itong mundo natin. Kaya anong pinagsisikapan mo rito? Anong binibigyan mo na importansya rito? Nagsisikap ka mag-aral. Nagsisikap ka magkaroon ng propesyon. Dahil sa mundong ito, tapos papabayaan mo paglilingkod sa Diyos. Hindi mo alam gagawin dagat-dagatang apoy ang sanlibutan. Dalawa lang ang patutungan ng tao, langit o yung pong impyerno at dagat-dagatang apoy. Pag wala ka sa langit, doon ka sa dagat-dagatang apoy. Pero impyerno muna. Kasi sabi ng Biblia, ang nasa impyerno, itatapon sa dagat-dagatang apoy. Sabi ng Revelation 20 verse 14 and 15. Pag nasa impyerno ka, ang mga kamag-anak natin nasa impyerno, after 1,000 years, itatapon pa sila sa dagat-dagatang apoy. Ang dagat-dagatang apoy, itong mundo. Sabi ng 2 Peter chapter 3, verse 10, kindly idagdag natin sandali. Dito po sa 2 Peter chapter 3, verse 10. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong, at mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang pawang at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Amen. Amen. Everybody shall praise the Lord. Kaya ano yung pinagsisikapan ng mga estudyante ngayon? Pag baliwalain nila ang paglilingkod sa Diyos, maraming choir, aalis sa choir para mag-aral. Maraming mga mananampalataya, hindi na dadalo para pagsikapan nila mga minamahal ang pagtatrabaho, pagninegosyo, para umunlad ang buhay dito sa libutan. Hindi nyo alam ang kapalaran ng mundo, gagawin dagatang apoy. Yung pinagtitiisan mo, yung pinag-aaksyahan mo ng panahon, masusupok at gagawin dagat-dagatang apoy. Saan ka pupunta? Pag wala ka sa langit, doon ka sa impyerno, doon ka sa dagat-dagatang apoy. Kaya hindi baling magtiis na tayo para magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng mahal na Panginoon. Amen! Dito sa huling talata, maminamahal, basahin po natin ang dalawang huling talata. 1 Thessalonians 5:12 up to 14.
Tsaka sa uling talata, Psalms 106 verse 15. Basahin natin ang mga uling talata. Dito po sa unang Tesalonica, Kapitulo 5, talatang 12 hanggang 14. Ganito po ang pagkasabi. Datapwat ipinamamanik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang nangagpapagal sa inyo at nangamumuno sa inyo sa Panginoon at nangagpapaalala sa inyo at yung lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa. Magkaroon kayo ng kapayapaan at aming ipapamanhik sa inyo, mga kapatid, na inyong palalahanan ang mga manggugulo, palakasin ang mga mahihinang loob, aalalayan ang mga mahihina at magiging mapagpahilod kayo sa lahat. Dito po sa Awit, Kapitulo 106, talatang 15. Sabi po rito, at binigyan niya sila ng kanilang hiling, ngunit pinangayayat ang kanilang kaluluwa. At dito po sa Okay na. Okay. Everybody shout praise the Lord. Mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, tayo po ay inuutusan, mga minamahal, sabi, pinamamanik namin sa inyo na kilalanin niyo ang mga nagpapagal. Ang mga namumuno sa inyo sa Panginoon, nagpapaalala sa inyo. Ang mga nagdadala sa atin ng banal na salita ng Diyos. Kilalanin natin sila. Sabi na tayo po, maminamahal, ay magpasakop sa kanila. Sa mga nagpapagal, namumuno sa inyo kasi yun lang, maminamahal, ang pinakapakinabang nila sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Ang sabi, lubos na pakamahalin nyo sila sa pag-ibig dahil sa kalang gawa, magkaroon kayo ng kapayapaan. Pagmamahalin nyo ang mga mangangaral nyo, kapag kayo po, maminamahal, ay kumikilala sa mga nagpapagal sa atin, sabi ng Biblia, mga minamahal, magkakaroon tayo ng kapayapaan at pagpapalain tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Sabi, paalalanan ng mga manggugulo, palakasin ng mga mahihina ang loob, alalayan ng mga mahihina at maging mapagpainuod sa lahat. Yan naman po'y tungkulin ng mga mangangaral. Ang sabi, paalalanan ng mga manggugulo, palakasin ng mga mahihina ang loob, alalayan ng mga mahihina at maging mapagpainuod sa lahat. Amen! Yan ang aming pong mga tungkulin bilang mga mangangaral. Kaya yung mga mananampalataya na namimili ng mga mangangaral, sabi rito, ibibigay ang inyong mga kahilingan pero pangangayayatin ang inyong mga kaluluwa. Sabi ng Psalms 106 verse 15, at ibinigay ang kanilang kahilingan, ngunit pinangayayat ang kanilang kaluluwa. Ibig sabihin, hindi malulugod ang Diyos sa ginawa mo. Akala mo nasa Diyos ka pa pero nangangayayat ng iyong kaluluwa, malapit ka ng mamatay at hindi ka aakyat sa langit. Sabi, binigay ang kanilang kahilingan pero pinangayayat naman ang kanilang kaluluwa. Ibig sabihin, ibinigay yung kanilang gustong mangyari sa kanila pero hindi nalugod sa kanila, nangayayat ang kanilang buhay espiritual. Amen! Kaya tayo mga anak ng Diyos, maminamahal, sabi ng Biblia, ye are not your own. Tayo'y patay na. Amen. Kung gusto natin maging karapat-dapat sa karya ng langit, sabi ng Biblia, ibilang niyong kayo'y mga patay na. Ang Kristiyanong karapat-dapat sa langit, patay na. Hindi na yan naapektuhan ng napapakinggan. Hindi na naapektuhan ng kanyang nararamdaman, ng kanyang nakikita, ng kanyang naririnig. Siya ay direktang nakatuon sa langit para maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po'y tumayo, maminamahal.